Magandang umaga, Jay. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Oo, diretso ho tayo sa pag-usapan natin na ASEC, kumbaga dun ho sa, kumbaga base ho dun sa ulat kung di ako nagkakamali, umabot na ho sa 800,000 na family food packs yung hong naipamigay nationwide At ang tanong ho dito ASEC, sapat nga ho ba yung kasalukuyang stock pile ho natin o yung o sinasabi ho, nanganganib ba tayong maubusan kung magtutuloy-tuloy ho itong pag-uulan natin, ASEC? Well, Jay, tama ka. Umabot na nga sa mahigit 870,000 family food packs yung naipamahagi ng DSWD as augmentation support to various local government units na naapektuhan ng nagdaang bagyong Luis, Maymay at nitong Habagat. Maliban sa mga family food packs, nakapamahagi rin tayo ng mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at of course yung financial assistance na kung saan umabot tayo ng mahigit 2.2 million pesos na tulong pinansyal na naipaabot nga sa mga naging biktima ng mga naging epekto nitong weather systems na nagdaan. Kabilang na dyan yung mga namatayan dahil nga po sa landslides. Nakakalungkot ito, Jay. But we have assured the families of those affected na nakahanda tayo na umalalay sa kanila hanggang sa masuportahan sila towards their full recovery. In fact, the total cost of humanitarian assistance provided already by the department ay humigit na po sa 605 million pesos. And nagpapatuloy pa rin po tayo na sumusuporta at umalalay sa mga local government units para matugunan yung pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Now, dun sa katanungan mo, Jay, kung sapat pa ba ang resources ng DSWD? Yes, sapat pa po yung resources sapagkat meron pa rin po tayong mahigit 4.3 million family food packs na nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, meron tayong mahigit 729 million pesos na standby funds nationwide. And we're actually in the process of submitting our request for replenishment ng ating Quick Response Fund para magpatuloy po at masustain yung production ng mga family food packs dito sa ating production hubs, particularly in Pasay and in Mandaue City. So Jay, makikita mo, handa po ang DSWD na tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan in case of any eventualities. And alam niyo po, kami sa DSWD, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ay tinitiyak po namin na mabilis, maagap at sapat ang tulong na naipapabot sa mga kababayan natin na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Kaya nga, ang laging inuutos ni Secretary Rex Gatchalian sa amin ay dapat araw-araw nagpo-produce pa rin kami ng goods. Araw-araw nababantayan namin yung capacities ng aming mga warehouses para mabilis kaming makapag-replenish and magiging ready kami for any disasters or calamities. At ASEC, para ho dun sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba talaga yung, kumbaga, yung standard na laman nitong bawat food pack? At para sa ilang araw ho ito idinisenyo para sa isang pamilya, ASEC? Yes, magandang katanungan yan, Jay. Isang family food pack ng DSWD, ito po yung kulay brown. Ito po ay naglalaman ng 6 kilograms na rice. Tag 3 kilo yan na vacuum packed rice. So makikita mo yung laman ng box, 2 vacuum packed rice. So 6 kilos in total. And then merong 10 assorted tin cans. Meron niyang corned beef, meron niyang tuna flakes in oil, at meron ding sardinas. And meron niyang 5 sachets ng instant coffee and 5 sachets ng choco drink. Now, a family food pack is good for a family of 5 and could last for 2 to 3 days. Now, yun namang ready-to-eat food box natin, ang nilalaman yan, champurado, arroz caldo, meron din yang tuna paella in can, meron chicken pastil, meron din po iyang complementary food for infants, at meron yang energy biscuits. Yung namang ready-to-eat food box na kulay puti, yan po ay good for a family of 5 for a day's meal. So meron siyang breakfast,
lunch and dinner, no? So a day meals po 'yan sa isang araw. And meron din po kaming mga non-food items. Meron kaming kitchen kits kasi Jay, kailangan mo 'yan kapag nagsi-set up na ng community kitchen sa evacuation center. And madalas wala tayong gamit pangluto. So nagpo-provide kami niyan. Also, meron din kaming hygiene kits. Ang laman naman yan, shampoo, toothpaste, toothbrush, yung pang-essential care nung ating pong mga internally displaced persons. Meron din kaming family kits, may t-shirt yan, may sando, may chinelas, may towel. So, all of that are part of our non-food items. And ito po ang ipinapamahagi ng DSWD upon the request of local government units. At Asek, medyo cambio lang muna ho tayo. Kumbaga, pag-usapan naman ho natin itong sinasabing uplift program na binuo ho sa ilalim ng Executive Order 110 dahil ho dun sa sinasabing na National Energy Emergency. At saan na ho ba tayo pagdating ho dun sa target na 7.5 million poor at near poor household ho, na dapat makakuha ho ng aumento o yung simula. Kumbaga, simula ho nitong July 21, kung di ako nagkakamali, Asek? Well, yes. And Jay, as of August 14, that's yesterday, nasa mahigit close to 5.3 million households na po ang nakatanggap ng kanilang 2,000 pesos uplift assistance for the month of July. Dun sa Group 1 na binubuo ng mga 4-piece beneficiaries at walang gutom program beneficiaries, nakapag-paabot na po tayo ng one-time uplift assistance sa mahigit 3.14 million households. Doon naman sa Group 2 na binubuo ng 2.5 million poor and near poor households, yung una po nilang uplift assistance ay naipaabot na sa mahigit 1.35 million households. At doon naman po sa pangatlong grupo, ito yung employed na meron pong less than 20,000 monthly salary credit, meron pong hulog o contribution at least once noong 2025 or 2026, at meron pong SSS disbursement account na sa mahigit 800,000 households na po ang napaabutan natin. So in total, close to 5.3 million households na po ang ating pong naapaabutan ng tulong. And nagpapatuloy pa rin po yung ating pong distribution ng uplift assistance. Kasi Jay, for groups 2 and 3, yung namang pong kanilang pangalawang uplift assistance, yung para sa buwan ng Agosto, ang atin na pong isinasaayos. At Asek, nabanggit nyo rin ho yung, kumbaga, marami ho tayong active SS member, yung nagtatanong kung bakit hindi ho sila kasali dun sa payroll. Kumbaga, malinaw ho na yung requirements ay dapat may monthly salary ka na 20,000 pababa. At kasama ho sa 2024 CBMS ho natin, paano ba maibe-verify ng isang simpleng manggagawa ho kung qualified talaga sila? At saan sila pwedeng mag-appeal kung sa tingin ho nila ay nagkaroon ho ng pagkakamali o yung error? Well, ganito Jay, tama yung nabanggit mo. Galing pa rin ang datos mula sa 2024 CBMS data ng PSA. At ito ay ibinahagi sa SSS para matukoy natin sino-sino po ba yung employed, yung currently employed, meron nga pong less than 20,000 pesos na monthly salary credit. Merong contribution at least once noong 2025 or 2026 at merong SSS disbursement account. So makikita nyo po, meron tayong eligibility criteria na sinusunod. So kung sino po yung lumabas doon sa talaan na ibinahagi po ng SSS, sila po yung makakatanggap ng abiso o notification na may kikredit na po sa kanilang SSS disbursement accounts yung kanila pong uplift assistance. So again, this program is targeted. Ibig sabihin, tukoy po natin kung sino yung makakatanggap. Now, in case po na
sa tingin nyo kayo ay pasok doon sa criteria na nabanggit ko, maaari po kayo makipag-ugnayan sa SSS para ma-verify po nyo kung talaga po kayo ay employed, kayo po ay less than 20,000 ang monthly salary credit, meron pong SSS disbursement account as of April 2026 and meron nga pong naging contribution at least once noong 2025 or 2026.